Ang gabi sa ating lahat. Good evening sa ating mga kabataan. And it is another privilege na nandito nakatayo upang magbahagi ng aking binigay ng Panginoon na salita. So, handa na ba tayong lahat? Ayan. So, sino dito yung may mga camera? Yung camera phone, gano'n. Taas nga yung merong phone na may camera. Lahat naman siguro ng phone niya dito may camera na, no? Meron ba dito 3210 pa? O yung mga lumang camera. Taas nyo nga yung mga camera phone nyo. Ayan, tingnan natin. So, lahat meron. Malinaw ba yan? Malinaw. Ilang megapixel yung nyo? Yung mga phone nyo. Meron ng 32. Ikaw may phone ka rin, di ba? Meron kang camera. So, lahat tayo nakaranas na merong mag-picture. So, dito mahilig mag-picture. Taas nga yung kamay. Ayan, huwag na kayo mahiya. Friend ko naman kayo sa Facebook, nakikita ko yung nyo. Ayan. So, di ba, mahilig tayo mag-picture, mahilig tayong mag-take ng photos. Ano ba yung mga kinukuhanan natin ng mga pictures? Siyempre, yung mukha natin. Di ba? Selfie, ano pa? Sino pa yung mga kinukuha natin? Yung mga pagkain, magagandang view. Pag nagde-date, diba? Nagpipicture, diba? Pag may ka-date ka, wala. Okay. So, kaya tayo may mga phone. Lahat kasi ng kabataan ngayon, diba? May mga phone na, tsaka may camera. Pero dati nung panahon namin, nung high school, ang phone lang dati, yung Nokia. Naabutan nyo ba yun? Naabutan mo yun? Ayan. Yung iba, medyo lumalabas yung edad na abutan ni Nokia. Di ba yung wala pang camera, yung hindi pa siya colored, parang isa lang yung kulay. So talagang privilege yung mga kabataan ngayon kasi hindi lang dahil meron kayong phone, binilang kayo ng magulang nyo, kundi pwede na rin sa school. Na ba? Pwede na sa school. Nung panahon namin, kinukumpis ka pa. Di ba? Makita lang, kinukuha nila. Tapos parang 1 week ata yun sa sa principal's office. So kaya kung mapapansin natin, iba na yung technology ngayon, tama? Kumbaga, sobrang bilis na ng mga camera, tapos ang bilis na rin ng internet, nakakapag-MyDay tayo, nakakapag-live stream tayo, di ba? Pag may mga pinuntahan kayo, nag-Facebook live ba kayo pag may pinupunta, mga lola nyo lang yon, di ba? Mga lola, mga lolo, sila yung andito nga kabala kami sa Pagsanahan Falls. So, ayan, di ba? Ganun yung mga naka-live sila. Tapos nakikita. Pero tayong mga medyo bata-bata, Instagram, tapos TikTok. Ang gusto ng mga generation ngayon, i-edit muna, di ba? Magpipicture ng sobrang dami. Let's say, sa isang travel, mga 300 to 500 yon, di ba? Tapos ang ipopost niya, isa lang. Doon sa sobrang dami niyo. Kasi kailangan ito yung pinakamaganda. Kailangan ito yung mapapawaw yung followers ko tsaka friends ko. Kasi hindi tayo maraming followers sa Facebook. Marami ba kayong follower? Ayan, sa Instagram o kaya sa TikTok. Sino yung mahilig mag-TikTok? Ayan. So, kumbaga, kaya tayo nagpipicture, sa akin kaya ako nagpipicture bilang memory. Tama ba? Ganon din ba sa inyo? Kaya kayo nagtitake ng photo para mas snapshot nyo, matandaan nyo yung nangyari. Tama? Or kaya ako nagpipicture, hindi, nagpiflex lang ako diba? Gusto ko lang ipakita sa buong mundo na nandito kami. Diba? Gusto kong picture lang tong pagkain na to. Kasi ako lang nakakain ito. Diba? Mahal to. Yung gano'n. Kaya kayo nagpipicture dahil memory siya. Di ba? Para matandaan ko yung nangyari. Di ba? Monthsary namin to. Ganyan. Di ba? Di ba gano'n? Ayan, pang ilang monthsary na. Pang 1,000 na. Yung mga gano'n. Tapos, kaya kayo nagpipicture para siguro once ka lang a year mag-travel. Di ba? So, mababalikan mo pag nasa work ka. Ito yung mga panahong masaya ako di ba? So, yun yung reason. So, bago tayo mag-start, may pa-activity lang ako sa inyo. Pwede nyo tignan yung phone nyo.
Tapos, inspectionin natin. Ang gagawin natin, hanapin nyo yung pinaka-memorable na picture or video sa phone nyo. Ayan. Bibigyan ko kayo ng, gano'n ba karaming library nyo? May 15,000 pictures na ba yan? So, hanap kayo ng isa na photo or video na yun yung sa dami-daming pictures nyo, yun yung pinaka-memorable. So, sa akin, meron akong 34,900 photos. Pipili rin ako ng isa. Oh. Pili kayo kasi tatawagin ko kayo. Baka nag-iimbento lang eh. Ayan, hanap kayo ng pinaka-memorable. Meron na, taas nga yung kamay ng may nakita na siya. Pinaka-memorable. Ibig sabihin, pag tinignan mo yung picture na yon o video na yon, parang tanda mo pa. Ano yung kantang yon, di ba? Tanda mo pa yung nangyari. Sino yung una? Meron na? Okay, walang prize. Sige. Tawagin natin si Wela. Wela, dito ka sa pakita natin sa ating mga viewers. Ayan. Sige. Huwag kayong mag-alala. Kayo din. Yung iba. Sige, dito muna tayo sa activity. Wela, ano yung napili mo? Patingin niya ako. Nung nagsabihan po kami ng mga sama ng loob sa isa't isa, tas after po neto may tragedy na nangyari. Sino kasama mo dyan? Friends po nung grade 12 po. So, bakit, ano yung mga feelings na, napapanood mo siya, nakikita mo, ano yung feelings na nararamdaman pag napapanood mo siya? Bumabalik yung time na wala pa po akong sugat sa ulo po. Yun lang po. Okay, thank you. So, ayan yung isa sa kanyang memorable na video. Anong year yan nangyari? 2020. Last year lang. Tagal na, no? Yan, pero maganda yan. O, sino pa? Sino pa yung meron siya napili? Ha? Ikaw, Sam, meron ka na ba? Wala pa? Okay. Sino na yung meron? Si Rob, meron ka na? Maghanap kayong lahat. Kailangan yan, di tayo mag-i-start. May nakita ka na ba? Wala pa? Meron. Sige, ano yan? Ito. Rob, parang 2 years old ka lang yan, Hindi ko yan. Nasa gym ako nito eh. Anong dyan? Anong meron dyan? Nag-gym po ako dito. Tapos, nakikita ko yung progress sa katawan ko po kahit di halata. Okay. Yan yung first and last man gym. Okay. So, ano yung mga feelings na nailalabas ka ba? Pag nakikita mo yung pictures na yan, masaya ka ba? Masaya po. Kasi nakakapagbuhat na po pala ng hindi ko akalain mo buhatin ko po. Bigat. Gaano kabigat? Mga body weight ko na po. Anong year yan? This week. Okay. Alam ko sobrang tagal na. Sige, Rob, thank you. Ayan, sino pa? Sino pa yung Ikaw, Arlo, meron ka? Sige, si Arlo. Mukhang galing siyang Taiwan yan, no? Sige, ano yan? So, ito po yung napili ko. So, ito po, Youth Connect po. So, Youth Connect, guys. So, ito po yung napili ko. So, ayun po si Mira. Ayan, gumagawa po sila ng bahay niyan. Kasi kakaiba po yung palaro ni Kuya Sam yata ito. And then, may word siya na bibigay. And then, i-act nyo yung word na yun. For example, bahay. Ito, gawa kayo ng bahay. Tapos may star sa taas. And si kay Darwin yung star. So, ayan guys, yun yung sa akin. So, masaya po yung event na to. Kasi yun nga, Youth Connect yung nakita ko. Yun. Yan po yung sa akin. Thank you. Thank you. Anong yan? Anong date niyan? Yung date po is August 4, 2023. Matagal na din. Sino pa? Sige. Thank you, Arlo. Meron pa ba? Sino dito yung napili niyang memorable medyo 5 years ago na? Ayan. Last na. 5 years. Yung sa dami-dami ng tagal niya dito sa mundo, yun yung pinaka sa kanya. Meron ba? Meron ka? Wala pa na siyang cellphone, no? Joke lang. Ayan. Sino? 5 years. 5 years. Meron ka, Liwi? Wala. Sige. Ako muna. Ito. Ang isi-share ko, yung 2019. Itong 2019 na to,
nasa Siargao. Parang nag-dare kami ng mga tito-tita ko, natatalon kami dun sa 15 feet na, tawag doon? 15 feet na diving board. Tapos sa dagat ka babagsak. So takot ako sa mga heights, lalo na yung tatalong ka. So kumbaga ang maganda dito, pag tinitignan ko siya, parang hindi ko ma-imagine na, ay nagawa ko pala yun. Nakatalon pala ako ng 2 beses. Kasi dapat 1 beses lang, nakurap yung video. So inulit ko siya para ma-record. So nagkaroon ng epekto sa akin, yun yung tenga ko nagka-problema for 2 to 3 weeks dahil dun sa jump ko na yun. Pero, yun, magandang memory kasi feeling ko hindi na mauulit yun eh. Kasi pinagbawalan na ako ng misis ko. Tsaka iba rin kasi yung takot kapag may baby ka na, may family ka na, di ba? Siyempre, pag single ka, wala namang maghanap. Parang ganon. Di ba? So, yun sino ba sa inyo yung may more than 5 years? Meron ba? Meron ka, Jess? O yan. Inaantay ako ni Jess. Tawagin sana ako. Ano yung sa'yo? Yung sa akin po, nung birthday ko, nung 17 years old ako. Kasi kompleto po kami. Tapos, nasa favorite restaurant po namin kami Pero kasi ngayon, kaya siya naging memorable sa akin kasi ngayon hindi na namin afford yung restaurant na yun. Kaya for the balik-tanaw na lang po. Ayan. So, thank you sa mga shinare nyo. So, kaya natin yan ginawa. Kasi, nakita natin yung power ng mga snapshots, di ba? Yung mga photographs, yung mga videos, na kahit pala libo-libong kilometro yung layo noong mga pinuntahan mo. Let's say, kunyari, nagpunta ka na ibang bansa. Tapos, kahit nandito ka na sa Pilipinas, kapag tiningnan mo yung picture, feeling mo nandun ka pa rin. Tama? Diba? Tapos, yung first time nyo kunyari mag-date ng boyfriend or girlfriend mo, yung kilig factor, pag tingnan mo, nandun pa, ngingiti ka na lang mag-isa. Diba? Hindi na kami ganito eh. Tapos, yung mga iba pang mga na i-stimulate na feelings, diba? So, kaya, katulad nung tema natin ngayon, alam nyo ba yung team? May team ang Youth Connect, diba? Ano yung team natin? Yung B2B, di ba? Yung back to beginning. Katulad nung tema natin, pag sinabing beginning, para tayong bumabalik o binabalikan natin yung, hindi lang yung nakaraan, kundi paano tayo nagsimula, ano ba yung roots, bakit natin to ginagawa, ano yung purpose. So, ganun din pag nagkukuha tayo ng pictures, di ba? Nagkumukuha tayo ng picture, nag-video tayo, kasi isa lang naman yung reason natin para mabalikan natin siya. Tama? Para maalala natin yung isang happening or pangyayari. Kasi, i-admit natin or hindi, talagang ang mga tao ay forgetful. Agree ba kayo doon? Lahat ng mga tao makakalimutin. Meron ba ditong isang tao na never siyang nakalimot? Meron ba? Taas nga yung kamay? Wala, di ba? Lahat tayo nakalimot at makakalimutin. Pero tinatry naman natin siyempre iwasan yon, di ba? Gusto niyo ba lagi kayo nakakalimot? Lalo na pag maraming utang, di ba? Ang sarap makalimot. Di ba? Nabigla mo na lang makalimot. Pero tayo, siyempre, normal sa ating mga tao makalimot, pero ginagawa natin ang lahat para hindi natin to malimutan, yung mga bagay-bagay. Pero lagi nating isipin na likas sa atin ang pagiging makalimutin. Ano yung mga example na nakalimutan nyo na? Or may nakalimutan kayong bagay? Yung payong. Diba? Lagi nakailang payong ka na. Marami na. Ano pa yung nakalimutan? Diba? Kunyari si Rob, nakalimutan na patayin yung sinaing. Diba? Sunog. Diba? Ano pa yung mga bagay-bagay? Napakaraming nakakalimutan sa school. Yung homework, diba? Pagkagising, pagpasok, nag-aaral ako, ilang beses nangyari yun. Ay, may assignment pala. Diba? Hindi ko nakalimutan ko talaga. So, yun yung reason ko talaga. So, kayo, nangyayari rin ba yun? Nakalimutan nyo na may assignment? O sinasadyaan yung kalimutan? Diba? Pag sa work, may pinagawa si bossing. O, wag nyo yung report na yan, pakipasa yan. Diba? Lumipas na't lahat, nag-next year na,
Di ba? Wala pa rin yung report. So talagang normal sa atin na makalimot. Kaya nga, di ba, may mga apps tayong ginagamit. Ilan yung to-do list nyo sa phone nyo? Di ba? Doon nyo nire-record yung mga, nagaganon ba kayo? To-do? Tapos pag bibili kayo kunyari sa grocery ng mga gusto nyo, di ba? Nililista nyo rin. Di ba? Isang Cadbury, isang Toblerone. So marami tayong app. Tapos di ba may mga calendar tayo. Pag may mga lakad, pag anniversary ng Youth Connect, nilalagay nyo ba yun sa calendar? O hindi, bala na. Di ba maganda, nagka-calendar tayo. So katulad ng mga apps na yon, meron tayong photo album, di ba? Sa phone natin, sa iPhone, sa Android, may mga album tayo. At gawain nyo ba yung mag-preserve ng memory? Baga gagawa kayo ng album. Ito yung, sino dito yung nag-Tagaytay recently? Ayan, gagawa kayo. Tagaytay 2024, di ba? Parang ganon. Mindanao 2024. Nilalagay nyo yung mga di ba? Ina-album nyo kasi alam nyo, nababalikan ko to, titignan ko to ulit para hindi to mahalo sa mga ibang picture. Tapos, syempre, minsan, hindi lang natin nakakalimutan yung mga happenings, dumadating din sa time na kapag yung tao, meron siyang pinasok na something, let's say meron siyang ginawa na trabaho or anything, pag kinain ng problema, kinain ng mga trials, gusto na agad sumuko. Diba? Bawa sa school, nahirapan. Nahirapan siya maganyan. Nakakalimutan niya yung purpose. Diba? Ba't ba ako nandito? Ba't ako pumasok? Pumasok ka ba sa school para maging madali yung buhay mo? O meron kang purpose? Ba't kayo pumapasok sa school? Ano yung reason? Diba? Siyempre, para makapagtapos. Pero minsan, diba, nakakalimutan natin yung kapag clouded tayo ng mga problema. Katulad ko dati, nag-engineer ako. Electronics engineer. So, electronics engineer yung kinuha ko. Tapos, hindi ko alam na may drawing pala. So, first sem pa lang, may drawing 1. So, after nung first sem na yun, wala na ako sa engineer. Kasi ayoko na. So, hindi ko na yung purpose na, nga pala, kaya pala ako nag-engineer kasi ito yung childhood dream ko, nakalimutan ko lahat yun kasi hindi ko kinaya yung drawing. Yung drawing yung pinakamalaking problema ko eh. So, kaya tayo rin minsan, ganun din tayo, nape-pressure tayo, nahihirapan tayo. Kaya minsan nakakalimutan natin, ba't ako nandito? Diba? Sa trabaho. Diba? Nabugbog kayo ng, ito, yung pan sa commercial, yung sobrang kapal na papel, tapusin mo to. Diba? Tapos, sasabihin mo sa sarili mo, ayoko na, mag-a-awol na lang ako, hindi na ako papasok. Diba? Tapos magigising ka sa mo, nga pala, kailangan pala namin ng pera. Diba? Kailangan ko pala kumita, hindi pala kami mayaman. Diba? Yung parang meme na tinapon niya yung mga papel, ayoko na! Tapos pinulot niya rin. Ay, hindi pala kami mayaman. So, naaalala natin bigla. Pero madalas, nakakalimot tayo. Kaya nga, sobrang importante, and isipin din natin, tandaan natin, na hindi lang importante, kundi biblical din to remember. Napakahalaga ng word na remember. Sabi mo nga sa katabi mo, remember. Yung utang mo sa akin. Ayan. So, remember. Kaya nga, di ba kapag may mga wedding, sa wedding, or sa other events, birthday, debut, isa sa pinakamalaking pinag-i-investan ng kliyente, yung hindi lang yung catering, hindi yung mga souvenir, kundi yung photo and video. Yun yung medyo ginagastusan nila ng malaki to make sure na ang ma-hire nila yung professional na kaya talagang i-save at i-keep as many as possible yung memory na nangyari na once na mangyayari sa kanilang buhay. Di ba? Hindi naman twice, thrice tayo dapat ikasal. Sino dito yung once lang dapat tayo ikakasal. Di ba? At once lang mangyayari yun sa atin. Kaya nga yung mga kliyente, libo-libo yung kanilang ginagastos. Kaya merong mga katulad namin na talagang ginagawa yung best para makapture yung mga moments na yon na hindi na maibabalik. Bakit nila ginagastusan yon? Luho ba yon?
Kasi, ay, ano yun, sikat si ano eh, kaya namin kukunin. O kaya, maganda yung gamit niya. Hindi. Kaya nila binabayaran ng malaki yung tao. Kasi they want to make sure na merong memories na maganda na makakapture. Kasi alam nila na pagtapos ng event na yon, makakalimutan na nila yon. At isang bagay lang ang makakapag-refresh sa kanila sa happening na yon. Walang iba kundi yung memories na nakikita nila, yung mga snapshots na yon. Kaya nga, di ba, minsan nakakapanghinayang may mga tao na parang hindi nila, yun yung pinaka-list nilang babudgetan. Hindi ako yun yung pinaka-list nilang babudgetan, yung photo and video. Tapos after nun, magsisisi sila kasi, ay, hindi kami nag-hire ng proper na photographer and videographer. So wala na silang mababalikan na memory. Tama? Wala na silang makukuha na marirecall na nangyari. Pipilitin na lang nilang alalahanin. Ano ba isuot ka nun? Diba? Ano ba yung gown mo nun? Sino ba yung mga ninong-ninang para mabati natin ng Merry Christmas? Wala tayong picture. Diba? Kaya nga ginagastusan talaga yan. Kasi sobrang halaga na maalala natin. Ganon din tayo, di ba? One reason bakit tayo bumibili ng magandang phone, ano yon? Yung camera. Di ba? Meron ba sa inyong bumili ng phone para tingnan yung speaker? Di ba? Maganda ba speaker nito? Di ba? Hindi naman, di ba? O kaya naman, magang ba siya? Parang hindi tayo, di ba? Ano yung una mong titingnan pag may napusuan ka ng phone? Diba? Una mong pipindutin, walang iba, camera. Diba? Check mo lahat. Pag ilan yung lens mo, 3, isa-isa. Diba? Tapos yung selfie camera pa, titignan mo din. Diba? Yun yung selling point. Bakit? Kasi kaya ka bibili, gina-justify mo sa sahod mo, sa sarili mo, na kaya ka gagastos ng malaki, kasi para, sayang, memories kasi ang mahal. Hindi kayang bili ng pera eh. Diba? Yun yung sinasabi mo sa sarili mo, kailangan ng magandang camera para makapture ang moments. Diba? Parang ganon. Kasi pupunta kami sa Baguio next month. So kailangan, diba? Ready na yung yung phone. Ganon ba tayo? Tama ba yon? O bumibili kayo ng phone, gusto ko kasi yung red diba? Yun lang kasi yung kulay red. Kaya pwede na yun. Diba? Hindi naman ganon. Kaya nga mahalaga, ginagawa natin lahat ng yung best effort natin to remember. Tama ba yon? Di ba? Pag ba kayo may utang, ginagawa niyo yung best effort niyo maalala na may utang kayo? O hindi? Bahala na. Di ba? Hindi. Dapat alalahanin. At syempre, nasa Bible din na remember. Alam niyo ba yung remember na word? Ilang beses siyang nabanggit. Hulaan niyo, ilang beses sa tingin niyo? Magbigay kayo ng number. 40? Okay, higher. Mas mataas pa, ilan? 100. Anong 100? 100, 200, 900, ilan? 100. Higher pa. 500, close na yun. So alam nyo, 352 times ginamit sa Bible yung word na remember, and yung mga variants nun, ay parang low-key, may variance. Yung variance nasa more than 550. So, merong reason bakit to madalas ginagamit sa Bible. Malaking number yan. Diba? Yung 550. Merong reason bakit. Kasi si Lord mismo, biblical, na kinuman sa atin, lagi niyang sinasabi sa lingkod niya, remember. Bakit? Bakit niya sinasabi sa tao na remember? Dahil ang tao ay makakalimutin. Tama? Magbigay nga kayo ng instance sa Bible na yung lingkod niya nakalimot. Isang example lang. Ano yun? O anong instance? O tapos? Okay, verbatim na verbatim, ha? Hindi siya non-verbatim, Talagang yun daw yung sinabi. Sige. Diba, ano pa? Diba, pwede rin yung nasa bangka sila. Nakalimutan niya na may Diyos pala siyang kasama.
Di ba? Yung mga disciple ni Jesus, teka, Diyos pala to. Di ba? Ba't kami natatakot? So, madalas talaga ang tao nakakalimot. Kaya laging sabi ng Lord, remember. Di ba? Sabihin nga natin ulit, 1, 2, 3, go. Remember. Ayan, may kanta pa nga, di ba? Remember me. Di ba? Yung mga ganon. Kasi laging pinapaalalahanan ng Lord yung kanyang lingkod. Magbigay tayo ng isang instance, di ba? Parang mga past few weeks, nasa Joshua tayo, di ba? Book of Joshua, yun ang pinag-uusapan natin. So dun sa panahon ni Joshua, yun yung time na nag-cross sila, di ba? Ng Jordan. Tapos nag-command ang Panginoon na once you cross Jordan, magkaroon kayo ng representative per tribe at maghanap kayo ng bato at yung bato na yun itayo nyo doon sa Jordan at magsilbi yung memorial. Di ba meron yung sinabi sa Joshua 4:20. So bakit yun ginawa? Sabi dito sa chapter 21, what do these stones mean? Sabi sa 22, then you shall let your children know Israel pass over this Jordan on dry ground. So, ibig sabihin, kaya kinumand ni Lord yung extra work na yon na pwede naman silang tumawid. Pero ba't kailangan pa maggawa ng memorial doon? Is to help them remember yung napakagandang milagrong ginawa ng Panginoon noong time na yon. Diba? So, napakagandang example yun na talagang ang tao sobrang makakalimutin. And even ang mga lingkod ng Lord katulad natin, hindi tayo exempted sa ganon. Kaya nga napakahalaga that we remember always. Amen ba yon? So ano ba yung mga importance ng pag-alala? Bakit kailangan na, kumbaga kasi nung panahon nila, wala namang camera si Joshua diba? Wala naman siyang DSLR or anything na pwedeng i-capture yung happening. So para sa kanila, ang snapshot nila is yung pagtayo nila nung bato. Yun yung parang magsisilbing remembrance, parang picture na pag nakita ko yan, maaalala namin yan. Mamatay man yung generation na yon, pero nakasulat na yun sa kanila na ang ibig sabihin ng mga stones na yan na makikita ng mga anak-anak nila ay may magandang ginawa at mape-preserve yun. Di ba sa panahon natin, hindi man ganon na, di ba, inutusan ba kayo ng pastor niya, magtayo ka ng bato dyan para maalala mo, hindi eh. Ano ang way natin magbigay ng memory? Pinipicturean natin. Di ba? Binivideohan natin. So bakit mahalaga yung remembering? Unang-una, it drives out fear and gives us courage. Meron kasing mga time, di ba, na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa mga trials, dahil sobrang nilalamon tayo ng mga trials na yon, parang nakakalimutan natin na, ay, may maganda palang ginawa si Lord dati. Napagdaanan ko na rin pala yung mas matindi pa dito dati. Pero dahil kinain ka ng takot, diba? Nahihirapan ka ng mag-cope up. Kaya nga, napakahalaga that we remember to give us courage at mawala yung takot natin. Sino dito nakaranas ng matakot sa isang situation? Kunyari, may kakaharapin siyang malaking examination, o kaya meron siyang matinding problema, malaking pagsubok, diba? So, lagi mo lang isipin pag may ganong happening sa sarili mo, alalahanin mo yung magagandang ginawa ng Lord sa buhay mo. Diba? Isipin mo, ito nga time na to, hirap na hirap ako eh. Kaya alam nyo guys, pag may mga happening sa inyo, hindi masama mag-take ng picture ng video or magsulat kayo sa journal. Bakit? Kasi hindi naman yun parang my day lang eh. Kaya nyo yun ginagawa para pag dumating yung pagsubok sa buhay nyo at natatakot kayo, babalikan nyo yun. At makikita nyo na, ito nga eh, akala ko wala nang way out to. Pero pinagtagumpay ako ng Panginoon. Diba? So kaya nga it drives out fear and gives us courage. And syempre, number 2, it gives us hope. Diba may mga times na parang hopeless na tayo, na parang hindi na, wala nang pag-asa.
Pero kapag binalikan mo yung mga nakaraan na pinagtagumpay ka ng Panginoon, magiging hopeful ka na dati nga, mas matindi pa dito. Dati parang wala na rin akong pag-asa. Pero nagtagumpay ako, how much more ngayon? Diba? Then syempre, ito yung pinakagusto ko. It shows us that God is faithful in our past, present, and future. Meron ba kayong kilalang tao na alam nyong loyal siya sa inyo simula noon hanggang sa future? Walang ganon tao, di ba? Oo, past and present, pero sa future hindi ka sure. Pero meron tayong Panginoon that surely He is faithful noon, ngayon, at magpakailanman. Amen ba yun? Kaya nga, napakahalaga that we remember all the good things na ginawa ng Lord sa ating buhay, lahat ng magagandang bagay. Kasi doon natin makikita na meron pala akong kasamang Diyos. Meron pala akong kasamang Panginoon na dati sinamahan niya ako sa aking problema, ngayon sinasamahan niya ako, and surely sasamahan pa niya ako sa mga susunod. Sabi nga, di ba, sa Psalms 77 verse 11, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. Sinasabi dito that we need to remember lahat ng magagandang ginawa ng Panginoon. So speaking of remembering or importance of remembering, ano ba yung mga mahalagang bagay na dapat ay inaalala natin? Isa-isahin natin to. Ano ba yung mga, di ba, pag sa school, yung kahihiyan ng mga classmate nyo, tandaan nyo. Di ba? Yung pag may binuli kayo, di ba? Meron kayong classmate na napupo sa school, hindi nyo makakalimutan yun, di ba? Yung date, yung time, saang cubicle nyo ginawa. Di ba? Lahat ng mga kalokohan, naaalala natin. Yun nga, hindi yun worth na alalahanin eh. Diba? Kumbaga, mga kahihiyan yun. Mga bagay-bagay na yun. So how much more itong mga enumerate natin. Unang-una, na hindi dapat natin, hindi nawawala sa atin at lagi nating inaalala is yung ating purpose. So ano ba yung purpose natin? Diba? Nag-i-school kayo, nag-work kayo, meron kayong mga pinasukang bagay. Minsan nakakalimutan nyo na kasi paulit-ulit, diba? Araw-araw pumapasok, lagi may trabaho. Dahil sa sobrang daming ganon, nakakalimutan natin ano ba talaga yung purpose. Diba? Kayo na laging nandito pag Friday. Diba? Nakasanayan nyo na. Baka nakakalimutan nyo na bakit nag-Youth Connect. Kaya ba tayo nag-Youth Connect? Para makapag-games? Ganun ba yung isip mo, Ramon? Para, ano? Pupunta ka sa Youth Connect kasi, weekly may prize, kahit pa paano, may kending maliit. Diba? Pwede na rin kaysa wala. Diba? Ganun ba tayo mag-isip, Rob, na kasi may music? Diba? Baka nakakalimutan natin dahil more than 1,000 times na kayo nag-Youth Connect, nakalimutan nyo na meron palang reason ba't kayo nandito. Hindi yung games, hindi yung music, hindi yung crush mo, or ka-MU mo, or whatever. Diba? Kundi meron kang certain purpose. Di ba madalas ganun? Pag may familiarity tayo, may repetition, nakakalimutan mo na, ba't nga ba ako nandito? Di ba? Ba't ko nga ba suot tong white and red na damit? Di ba? Ba't nga ba ako nandito? Di ba? So nakakalimutan na natin. Kaya napakahalaga that we remember our purpose. Na pag meron tayong gagawing bagay, kahit paulit-ulit yan, bago mo yan gawin, balikan mo muna, ba't ko to gagawin? At alam niyo yung effect nun, mas lalong gaganda yung trabaho nyo or gagawin nyo. Kasi purpose-driven ka na eh. Alam mo na ba't mo ginagawa yung isang bagay na yun. Tama? Diba? Then, syempre, number 2, alalahanin din natin yung mga problemang nasolusyonan or yung mga solved na problems. Diba? Pwede nyo bang itry na i-remember yung malalaking problema na nangyari sa buhay nyo na napagtagumpayan? Siyempre, nandito kayo. So, ibig sabihin, napagtagumpayan nyo. So, parang sa akin, parang recently, pinakamatinding problema sa akin, hindi naman sa problema kundi pagsubok, yung panganak ng asawa ko.
Kasi CS nga siya, tapos iba yung feeling pag magiging tatay ka na eh. Hindi mo alam, parang gusto mo na lang mawala, na parang bula sa tindi ng pressure na nararanasan mo. So parang nung time na yon, parang, Lord, parang hindi ko kaya. Parang sasabog ako na ewan. Alam niyo yung feeling na yung bills, di ko pa nga naiisip yun eh. Ang naiisip ko, paano mag-alaga ng baby, okay ba yung misis ko? Siyempre, iba ang CS eh, di ba? Kumbaga, sinabi nga na pag manganganak, yung kalahating paa niya nasa hukay, di ba? May ganong kasabihan. So talagang lahat yun, nag-overload. Tapos nung nanganak siya, hanggang sa nalabas yung baby, ako lang talaga. Wala akong kasama na kahit sino, si Lord lang. So, nung time na yun, parang feeling ko, sasabog na talaga ako. Diba? Pero ito ako, hindi naman ako sumabog. Diba? Nakikita niyo ako, hindi naman ako multo. Diba? So, ibig sabihin na pagtagumpay. So, pag meron ako mga problemang kinakaharap, naaalala ko lang yung mga past problems. Diba? Ay, yung pala yung sabi ni Kuya Clive. Pag may problema kang kinakaharap, alalahanin mo yung mga dati mong problema. Diba? Hindi para mabigatan ka, kundi gumaang na yun nga napagtagumpayan ko. 'Di ba? Mas mabigat yun. Paano pa ngayon? 'Di ba? Dati kasama ko si Lord, siyempre kasama ko pa rin lalo si Lord ngayon. 'Di ba? Kaya mag-isip kayo ano yung mga problemang kala nyo hindi nyo mapagtatagumpayan yan. Meron ba ang gusto mabigyan ng example? Para mag-iyakan tayo dito. Ayan. Sino yung gusto mabigyan ng example na yung problema sobrang laki na kala niya hindi niya kaya pero napagtagumpayan niya? Meron ba? Volunteer dapat. Meron kang problema. Meron kang dating problema? Wala naman? Wala naman. Si Jeremiah, wala. Ang ganda ng mga buhay natin, no? May mga, na-all no? Walang problema. Diba? Pero I'm sure, meron ka? Oh. Timer, 5 seconds. O sige, isang lang. 1 sentence lang. Ano yun? Halika dito, Sam. Para makita ka ng papa mo. Papa, I'm here. Ayun, yung last year, nung anniversary ng church. So, ayun, nawala si nanay. Then, eto, parang, andito pa rin naman, mukhang masaya. Pero, ayun, salamat sa Lord kasi, una, nandyan siya kasama ko sa problems kasi medyo, alam niyo, yung adjustments, mga ganun. Then, pangalawa, yung fellowship, hindi nawala. I mean, may mga time na nung pinagdaanan namin yun, parang ayaw mo umattend. Pero ayun, may mga tao na nag-reach out sa'yo. Then, pangatlo is, yung devotion sa Lord. Kumbaga, yung relationship mas naging malalim. So, yun lang. Ayan. Thank you, Sam. O, di ba? So, napakalaking problema mawalan ng loved one, especially parent pa niya. Pero nakita niyo ba si Sam na ano man nangyari, nalugmok? Nandito pa rin siya, nakangiti, di ba? Nagpapalaro pa rin siya, di ba? Nag-iisip pa rin siya ng games, di ba? So, kaya nga, ganun din sa atin. Alalahanin natin yung mga problems solved. Siyempre, yung past victories natin. Yung mga napagtagumpayan nating mga bagay-bagay o ano mga trials na yan, alalahanin natin. Diba? Na kung meron ka pinagdadaanan na parang hindi mo kayang talunin, it's either kasalanan or matagal ng kumakapit sa katawan mo o sa sarili mo. Diba? Alalahanin mo na dati nga pinagtagumpay ako ni Lord. Diba? Hinayaan niya akong magtagumpay sa ganitong sitwasyon. How much more ngayon? Diba? Ngayon pa ba ako iiwan ng Panginoon? At syempre, alalahanin din natin yung goodness ng Lord. Diba? Sa panahon ngayon, puro kasamaan. Sa Facebook, puro kasamaan. Diba? Pag manonood ka ng Channel 7, kakain ka sa karinderya, maririnig mo, patay ang isang. Diba? Ganon ang bungad, puro kasamaan. Lipat mo ng channel, ganon din. Diba? Na ilang mga government officials ang nahuling, ganyan. Ang dami. Sobrang sama. Diba? Mag-Facebook ka, ganito yung nangyari. Kahit sa TikTok, may hulihan nangyari, may holdapan, diba? Pero, kumbaga sa kabila ng mga kasamaan na yon, ang bilis makalimutan yung kabutihan.
Kaya napakahalaga that we remember na sa masamang mundo, merong mabuting Diyos. Diba? So at kung mabuti yung Diyos, nandyan yung mga lingkod niya katulad natin na mabubuti rin. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang mabuti yan. Diba? Hindi man yan mukhang mabuti, pero deep inside, mabuti yan. At syempre, wag rin natin kalimutan yung mga failures natin. Okay? Kanina, purong gaganda. Ngayon naman, failure. Bakit Kuya Cliff sinabing failure? Kasi, kaya sinabing wag natin kalimutan yan dahil yan yung tutulong sa atin para hindi na natin maulit yan. Diba? Kung meron kang pagkakamaling nagawa dati, meron kang mga bad decisions, meron kang mga mistakes, pag inalala mo na dati, ito yung ginawa ko mali ito Diba? Dito ako sumabit. Maaalala mo ulit, uulitin mo ba? O sige, magkakamali ulit ako. Diba? Hindi naman. Iiwasan mo na yun. Diba? Ano yung mga mali kong nagawa? Ano yung mga sablay ko? Ano yung mga hindi tama? Diba? So, itatama. Naalala ko lang dun sa school, nagkaroon kami ng, yung section namin, nagkaroon ng remedial. Kasi bumagsak yung buong section. Yung average. So, sabi, magpapa-exam daw ulit. Tapos, ang naririnig ko, yung exam namin na uulitin is yung eksaktong in-exam din namin. So, siyempre, ano yung technique na gagawin mo? Iisipin mo, saan ka nagkamali? At ano yung itatama mong sagot, tama? Hindi mo naisipin yung tama kasi nakasave na yun sa utak mo Ano iisipin mo? Ano yung mga mali doon? Diba? At yung mga mali na yun, tandaan mo, yun ang itatama mo. So pagbalik mo, nag-exam ka ulit, ano yun? Ganun ulit? Bagsak ulit? Hindi na. Diba? So thankfully, pumasa naman na kami. Ayan. So naalala ko lang din na kaya napakahalaga na hindi lang yung victory yung aalalahanin natin, but also our failures para hindi na natin mauulit yung mga ganong bagay. At syempre, isa rin sa dapat nating alalahanin, bakit ka nandito? Bakit ka nasa Youth Connect? Ba't kayo nasa Youth Connect? Ba't kayo umaatin ng church? Ba't kayo nakikipag-fellowship? Dahil ba may attendance? Para ma-perfect attendance? Dahil ba nakasanayan? Kasi sa bahay, boring, wala namang gagawin. Diba? O dahil nandito si crush, o kaya nahihiya ka kay pastor o sa leaders o sa mga kasama mo ka-church na masabihang, ba't wala ka ng Friday? Diba? Hindi. Diba? Hindi naman yun yung totoong reason. Ganyan ba yung reason nyo? Ba't kayo nandito? Diba hindi? Ba't kayo nandito? Because you love hindi yung kapwa nyo. You love the Lord. Tama ba? Mahal niyo ba ang Panginoon kaya kayo nandito? Say amen nga na malakas. O, diba? Yan ang mga nagmamahal sa Lord. Kaya nga, meron sa ating sinabi ang Panginoon. Isang revelation. Doon sa Revelation 2. Sinabi dito ng Lord na napakaraming magagandang ginawa yung simbahan na to. Sobrang daming papuri. Sobrang daming mga accomplishments. Kaso may isang problema. Nakalimutan nila yung reason ba't nila ginagawa yun. Diba? Nakalimutan nila yung rason bakit sila nandun. Yung love. Diba? Kaya nga sabi yung Church of Ephesus, yung loveless na church, kasi ang dami nila magagandang ginawa. Pero ang sabi ng Lord, meron akong comment Ang comment ko sa inyo, wala na yung pagmamahal nyo. Diba? So, ganun din sa atin. Ang dami natin binabalikan, yung memories sa travel nyo, diba? Yung mga kinain natin, yung mga binili nyong gamit, di ba? Pinipicture na natin para matandaan natin. Huwag rin natin kalimutan na meron palang reason ba tayo nandito, which is we love God. Kasi ang dali nating di ba? Ministry, pagpunta, fellowship, games, lalo na ang gaganda ng mga games, di ba? Nakakalimutan natin, teka, meron palang message, di ba? Ang reason pala is that we love God. Balikan natin yung basic. Bakit ba tayo nasa church? Bakit tayo nag-Youth Connect? Because we love the Lord. We love God. Amen ba yun? So alam nyo, kapag lagi nasa sa atin yung pag-alala, mas maganda yung buhay natin . Diba? Kasi alam mo yung purpose mo. Alam mo na kaya kang pagtagumpayin ng Lord.
Alam mo na meron kang reason ba't mo ito ginagawa. So, hindi ka basta-basta mapapagod. Diba? Dumating man yung time na, kunyari, mapagod kayo sa work, maaalala nyo na merong purpose to. At meron akong Lord na pwedeng mag-refresh ng kalakasan ko. Kapag meron napapagod sa school, maaalala nyo na, ay, meron tong reason at matatapos din to. Diba? Kung aayusin nyo. Diba? At hindi na kayo babagsak. Kaya nga, as we end this, gusto ko lang sabihin na we are forgetful. And because we are forgetful, we need photographs and snapshots that can help us remember. Pag sinabing snapshots, hindi yan yung literal na, pwede rin namang literal, pero not necessarily literal na pipicturean mo. But you make a way na maaalala mo yung something na yon, yung bagay na yon. Diba? Take snapshots of your victories. Pag may katagumpayan ka, mag-snapshot ka nun. Yung mga problema mo na pagtagumpayan, mag-snapshot ka nun. Yung mga blessings na nakuha mo. Di ba nakakatuwa pag mayroong bagong sasakyan tayo, di ba pinipicturean. Hindi naman minsan para lang i-flex kundi para maalala mo na, uy, ano na pala, 5 years na pala itong sasakyan, 10 years na pala itong blessing ng Lord, di ba? So picturean mo yung mga blessing mo. Hindi para i-flex sa internet, kundi bilang alaala na binigay sa'yo ng Lord. Di ba? Picturean mo or snapshot mo ano yung mga magagandang ginawa ng Lord sa buhay mo. At lagi mo yung dalhin. Wag na mawawala sa iyon. Kasi pag dumaan yung pagsubok, dumaan yung problema, mababalikan mo yung magagandang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. At syempre, upang ikaw ay mapaalalahanan na kung pinagtagumpay ka ng Diyos noon, ay nandyan pa din ng Diyos para pagtagumpayin ka ngayon at sa darating na panahon. Amen? At maging gabay natin yung mga snapshots na yon para tayo ay maging reminded of our purpose. Diba? Journal man yan, picture man yan, video man yan, o ano pa man yang anything. Basta wag mawawala sa atin yung word na remember. Mababalikan natin yon. Amen. So dun lang ako, hanggang dito lang ang ating pag-uusapan and tayo tumayin lahat para tayo manalangin. I will pray for you. Sige, let us pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito that you reminded us, Panginoon, na lagi naming i-treasure at pangalagaan and to take snapshots, Lord, ng magagandang ginawa niyo sa aming mga buhay so that we can be reminded, Lord, of your goodness, of your grace, of your faithfulness in our lives, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na anuman yung pagdadaanan ng bawat isang kabataan dito, meron mga pagsubok, mga trials, Lord, mga struggles and situation, ay lagi nilang baon, Lord, ang inyong kabutihan. Lagi nilang baon ang magagandang ginawa nyo sa kanilang buhay, Lord. So that, Lord, it will help them, Panginoon, na makita nila na hindi kayo nang iiwan, Panginoon, na kung sinamahan nyo kami noon ay nandyan pa rin kayo at mas sinasamahan nyo kami ngayon at patuloy nyo kaming sasamahan, Lord. Thank you, Lord, for your word. Sa gabing ito, may your blessing be upon, Lord, sa lahat ng kabataan na naririto and even, Lord, sa aming mga kapatiran sa online. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen.